Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ang mga congressmen natin o congresswomen sa Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Okay, may isang kongresista na sikat ngayon. Pinupuri siya ng mga netizens. But at the same time, binabatikos naman ang mga kapwa niya kongresista sa BARM dahil halos lahat ng kongresista sa BARM pumirma sa impeachment. Isang kongresista lang ang hindi pumirma. Walang iba kundi si Congressman Mujib Hataman. Siya po yung kinatawan na Lone District of Basilan. Okay. Si Congressman Hataman, siya po yung last governor ng Autonomous Region for Muslim Mindanao. That was in 2011 hanggang mag-transition ito ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Okay? So, pakinggan natin yung balita sa Cotabato City tungkol itong pagbatikos ng netizen sa mga pumirma na congressmen sa BARM. Keep quiet. Ng mga kongresista mula sa BARM at sinabing nasilaw sa ipinangako di umano ni House Speaker Martin Romualdez para pumirma sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ang mga BARM lawmakers na pumirma sa impeachment complaint ay sina Lanao del Sur 2nd District Congressman Yeser Balindong, Lanao del Sur 1st District Congressman Zia Alonto Adjong, Maguindanao del Sur Representative Muhammad Paglas, Sulu 2nd District Representative Munir Abison, Maguindanao del Norte with Cotabato City Representative by Dimple Sin Mastura, Sulu 1st District Representative Samir Tan at Tawi-Tawi Representative Binzar Salit. Si Basilan Representative Mujib Hataman lang sa BARM ang hindi pumirma. Ayon sa mga netizen na nagpalabas ng kanilang opinyon sa social media, hindi raw nagtanaw ng utang na loob ang mga kongresista sa pamilyang Duterte na napakalaki ang nagawa para sa Bangsamoro. May nagpahayag pa na pinatawag ni Speaker Romualdez ang mahigit sa 200 mga kongresista sa isang opisina at pinagsabihan na sigurado na ang kanilang 20 million pesos kapag pumirma sa impeachment kontra kay Sara Duterte. Ayon sa pahayag ng isang mambabatas, napilitan siyang pumirma dahil kawawa ang kanyang constituents kung hindi niya matatanggap ang pera sa proyekto ng kanyang distrito. Pumirma din si South Cotabato Representative Peter Miguel at General Santos City Representative Loreto Acharon. Kaugnay nito, hindi pumirma ang dalawang mga kongresista mula Sultan Kudarat Province na sina 1st District of Sultan Kudarat Representative Mayrihan Sakaluran at Sultan Kudarat 2nd District Representative Horacio Swansing at si North Cotabato 2nd District Representative Rudy Kawagnan. Binatikos ng bangsa. Okay, so yon, kawalan ng utang na loob. Yon ang sentimento ng mga netizens yung pagkatapos ng nagawa ng mga Duterte sa Bangsamoro. Kasi nagkaroon ng final peace agreement between the government and itong BARM panahon na ni PRRD. And by the way, itong si Congressman Mujib Hataman talagang true and true yung loyalty niya sa mga Duterte noong 2019 hanggang 2022. Panahon pa yan ni PRRD. Naging Deputy House Speaker itong si Congressman Hataman. Panahon ni Speaker Alan Peter Cayetano at Speaker Lord Velasco. Kaya yung samahan niya sa Duterte mula pa noon, hindi niya tinalikuran.
Kaya ngayon, pinupuri siya ng mga netizens, hindi lang sa BARM, kundi sa buong kapuluan, dahil may prinsipyo ang tao na ito. Okay. Kabaliktaran naman. BARM muna tayo. Yung BARM na yan, delikado na nun. Diba, nagkaroon ng Mama Sapano Massacre. Yung SAF 44. Delikado na dahil hindi maganda yung pamamaraan ng Aquino administration. Kaya delikadong mawala yung peace agreement ng MILF at ang gobyerno. Pag upo ni PRRD dahil, alam mo na, sa diskarte, ayun, nagkaroon ng final peace agreement. Maganda ang simula ng BARM. So, dahil dito sa magaling na leadership ng isang Pangulong Duterte na taga Mindanao, at the same time, may dugong Maranao, Muslim Maranao. Ang kanyang, I think, lola. Ang lola niya, Maranao. Kaya, ayun, mahal ni PRRD ang mga Muslim. Maraming Muslim na nagmamahal sa kanya. Ngayon, nakakalungkot na majority, karamihan mga kongresista sa Mindanao pumirma sa impeachment labang kay BP Sara. Nakakaano ngayon sa Cagayan de Oro, may isang kongresista doon na dati Maka Duterte siya, si Congressman Lordan Suwan. Ngayon, pumirma siya sa impeachment. Nako, kawawa, binabati ko siya at believe din ako sa kongresista na ito, si Congressman Suwan. Humingi siya ng apology sa mga supporters ni BP Sara. Narinig ko yung interview niya sa mga radio station sa Cagayan de Oro. Talagang kailangan niyang pumirma kasi kung hindi siya pipirma, magiging opposition na siya. At kung opposition na siya, mahirapan na siyang makahingi ng suporta galing sa administrasyon. So, lumalabas ba na yung pagpirma niya para lang makakuha ng budget o suporta? Yun ang tanong ng mga netizens ngayon. So, saludo tayo dito kay Congressman Mujib Hataman ng Basilan. So mga kaibigan, salamat sa palagi niyong panonood sa ating channel. Namo-monetize tayo dahil sa inyo at ang ating income sa channel na ito ginagamit nating pagtulong sa tribong Talaandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng pako at yero sa tribo para makapagpatayo ang tribo ng bagong bahay or makapag-ayos sila ng sira-sirang bahay. And at the same time, nagbibigay tayo ng livelihood, saging lakatan, libreng seedlings, abono, inputs, and then technology, tinuturuan natin sila. Panoorin nyo ang video na ito. Nandito na po ako sa tinanim ni Manoy Boy nga saging lakatan at ito po aking bisitahin at ito sila. Magandang hapon Manoy. Oo. Nagabuno namin. Salamat sa gihatag nga buno. Ma'am Tri sa tanyag. Oo. Gabuno. Pa nga ang nagsipuntaan magsunod-sunod. Pila ni tanan kapunuan ng saging ninyo nang? 180 kapunuan. Oo. So kuan na gyud mga tambok gyud kayo yung tinanom. Tambok gyud. Oo. Lagi tambok kayo yung tanom mo saging So maka-harvest mo ani Manoy. Kuan na gyud kanang bawi na gyud mo. Kabawi na bawi na gyud ani abono siguro. Lagi. Kay sa isa ka bulan Manoy, kapila mo mag-abuno? Kaduha. Kaduha. Kaduha sa isa ka bulan. Oo, sa isa ka bulan kaduha. Oo. So nakita na gid ninyo nga kuan na gid kayo.
Hawan gid kaayo man inyong tinanom oh. Hawang gyud kay aron maayo pagkaturok, Oo. maayo pagdugo. Maayo gid yang tambok gid siya. Kay og sagboton ana. Pagkatugo. Oo. So, mano ikaw ra ani mano naniguro og kuan, hawan. Kamo ni Manang. Manang. Tabang pud ka ani. Oh, nagtabang ko kay aron dali mamuso ba. Oo. Kay aron di na madugay makaharbis na ta. Unsa man ay imong ginabuno Manang? Go. Will grow. Oo. Tanawa mga nindot gid kaayo inyong saging Manang. Oo. Lagi. Pagka So, gati man na ba nga lugar mo perminti ni Manoy? Oo. Oo. Aron pagbalik ni Sir Dire, hawa na tayo. Oo. Si Manoy ang kuan, ang tigbangag. tigbangag. Ay, mga tigulang naman gid mo Manang ba? Lagi. Ikaw ang abono. Si Manoy ang tigbangag. Oo. Oh, luagid kayo ni Manang inyong kuan. Sagingan. 180 ka punuan daw, dako-dako na ni. Mahal naman karon ang saging. Mahal na karon ang lakatan. Wala. Ay makapresyo ta, bawi ta, makakwarta ta. Oo. Balik ta sa atong kinahanglanon. Oo, lagi. Unsa man ang imong ikasulti kamo ni Manoy? Nga padayon sa pag-abono, sa padayon sa pagsuporta sa At magpasalamat nini. Teresa Tanyag nga magpadayon og suporta. Oo. Og sa Hey. Ikaw Manoy. Unsa imong ikasulti Manoy nga padayon sa pagsuporta sa abono og sa mga uban pa nga magamit ni sa saging. Salamat kayo ni Ma'am Teresa Tanyag nga magpadayon gyud ang ilang pagsuporta nila sa amuas ning saging pag-abono ug sa parang mga timika aron makabawi pod mi og kaning maayo na pagkaturok ug kabuga ang among saging. Oo. Kayo walay abono, hindi man kayo ni mangunod siguro. Pero na maintain nga abono, siguro maayo ni pa siguro ang munod ani. Oo ni. Salamat kayo ni Ma'am Teresa Tanyag nga padayon ang pagsuporta nila sa amuas paghatag og abono. Oo. Aron nga baka bawi mi. Lagi. Sige Manoy, maura to Manoy. Sige. Oo, salamat. Kayo. Oo.